Hello ka-Edangs! Magandang umaga sa inyong lahat. So, eto ngayon, pupunta kami sa Dinadjawan. Bale ito, last Monday pa ito. Ngayon lang ako makakapag-upload kasi ngayon lang ako nagka-time mag-edit. Bale mga 4 AM kami ng Monday nagbiyahe ng madaling araw. Tapos, hindi ko na maalala kung anong oras kami nakarating. Siguro mga 7. So, andito na kami sa dagat. Oh, look at that guys. Bali, ang ina-achieve namin isa na mabutan namin yung sunrise. Kaso wala, hindi na namin naabutan. Bali ito, nakapag-breakfast naman na kami. Then, bibili na kami ng pang lunch kaya pumunta muna kami sa palengke nila. So, bali ako nagdo-drive ng motor dyan. Kasunod, sinusundan kami ng mga, ay, baliktad pala, hindi pala sinusundan. Kami pala yung sumusunod sa pinsan naming isa. Tapos yun, maghanap daw kami ng mga goggles pang sa mga bata. And mukhang wala naman kami makikita doon. Pero siguro meron pa rin naman. Imposible naman sigurong wala kami makitang mga goggles doon eh. Syempre, malapit to sa dagat. Trivia lang din guys, bali ito yung motor ko first time niya makarating ng Dinadjawan. Yan, bali yan yung parang pinaka mahaba niyang biyahe for 1 year na meron siya sa akin. Let's go mga ka-Edangs, mag-drive tayo papuntang palengke ng Dinadjawan. Bali medyo malapit lang din naman yung pinag-stayan namin sa palengke ng Dinadjawan. So siguro mga 5 minutes na drive ng motor kung sakali bago makarating sa palengke ng Dinadjawan. Bale ito, nakarating na kami sa palengke ng Dinadjawan. So ito, may nakita na kami pwedeng pagbilhan ng goggles ng mga bata. And sinubukan ko pang tumawad dyan kaso mukhang ayaw magpatawad ni ate. Ano po bang kasalanan ko para humika ng tawad? Sorry. Tapos, syempre gusto ko kasing umaura sa dagat. Ang kaso nga lang, wala akong dalang brief or bikini. So, nagtanong-tanong muna ako kay ate dyan. Pero wala silang tintang bikini brief. So, yun. Yung goggles na nabili namin. And then, eto, pabalik na kami sa pinag-stayan naming transient. Syempre, magdadrive na naman ako pabalik. Kasama ko din pala dito yung pamilya ko from mother side. Medyo madami-dami din kami pumunta. Pero madami pa din hindi nakapunta kasi yung iba may lakad daw. Tapos yung iba naman walang masakyan, ganyan. Pero siguro next time mas marami na kaming pupunta sa mga ganitong lugar. Para makapag family bonding na din kahit paano. Ito nga pagkabalik namin galing sa may palengke, nadat na namin yung mga pinsan ko at mga pamangkin kong iba dyan. Bali nagpre-prepare sila ng makakain. Tapos hindi naman si Tatay Gary. Nagpre-prepare na sila ng mga ricado para sa mga lulutuin namin. So ito, bali ito kasi bangus kanina, piprito lang ako. Kung naman na to, pang sahog dun sa pakbet na lulutuin namin mamaya. Kasama pang lunch din namin. Tapos syempre nagdagdag din kami ng manok pang adobo. So hiniwa ko na lang din ng ganyan. Well, ayun, nasalang ko na din yung pang adobo. And then itong pang pangpet naman, prepare ko na. Bali hinimay na to ng mga pinsan ko at mga tita namin. So ako na lang din ang nakatoka magluto. Syempre, chef ang inyong Martots. Bali dyan, nakapag-isa na ako ng mga kamatis, sibuyas, bawang, kasi ibang mga rekado. So, nilalagay ko na lang dyan, hintayin ko na lang din siyang maluto. Tapos ayan, si adobo, malapit na din maluto. Pero sasabay ko na siyang lutuin. Siyempre, makalipas ang ilang minuto, then siyempre, check ko na din siya kung luto na, tikiman time. So, masarap naman, 19 plus sakto naman. Yan, pawis na ako dyan. Tapos sa kabilang dako naman, yung mga ibang pinsan ko, naggumagawa sila ng ano ba to? Agar-agar ata. Ayun, basta yun. Kinayad naman na gelatin, ganyan. Pinaghalo-halo na lang nila. Kaya mukhang masarap naman. So yun, shoutout sa mga kasing kong Edang. So sa kabilang dako naman. Actually kanina pumunta kami ng palengke. May nakita kaming mga hipon. Yan, bumili din kami. That's 300 yung isang kilo niya. As per sa nagtitinda, sabi niya, hipon daw ng dagat ng Dinadjawan niya. So gusto namin matry. So yan, bumili kami pang sinigang. Para may sabaw din naman kami. Actually mga ka-Edangs, meron ako nakitang medyo malaki, kaya ganyan. O tignan nyo, binibidyo pa namin siya, pinapaikot-ikot namin. Tapos after that, syempre nagluto din ako ng pako-pako. May nakita, ang mahal ng pako-pako nila guys. Imagine parang 30 pesos ang isang tali. Pero okay lang din, masarap naman para healthy tayo. After that, ito nga yung isang pinsan namin, naghihiwa na siya ng hinihaw na maskara. Bali kanina yan, hindi na na-videoan yung hinihaw, pag-iihaw nila. Tapos ito naman isang pinsan ko, nire-rekaduhan na niya yung pako-pako. And going back, dito kami ulit sa dagat, tabing dagat. Kasi dito kami kakain mamaya, sarap. Boodle fight.
And syempre after namin magluto, dinala na namin yung mga pagkain doon. Tapos magpe-prepare na kami ng pang boodle fight. So ito na, sinimulan na nga ni ading ko, Tere, yung paglalagay ng kanin sa may lamesa. So ayan mga kaidangs, bali medyo gutom na kaming lahat dyan, kaya tumulong na din ako sa paglalagay ng mga food namin para mabilisan na. Tulong-tulong na kami dyan actually. So andyan naman si Tatay Lakay, shout out sa iyo. Bali mga kaidangs, yan si Tatay Lakay, yan yung tatay ni nanay. Bali kita niyo dyan guys, gutom na yung mga pamangkin kong iba. That's why nagpipidot-pidot na sila dyan. O tignan yung huli yun, si Balat yun. Tapos yan, di pa tapos na maglagay. And then, ito, kainan na. Kain po tayo mga kaedang. So guys, nandito kami sa Dinajawan and we're having a night drink. So syempre mga kaedang, since nandito tayo sa tabi ng dagat, hindi mawawala ang inuman. So mga kainuman ko dyan, mga pamangkin ko na iba. Tapos mga pinsan ko iba, ewan ko lang kung saan nagsusot yung iba. So ayan, mukhang hindi pa naman ako laseng. And then ito, good morning ulit. This is our breakfast. Bali sa tabing dagat ulit kami. Hindi ko na na-video kung mga nagluto kami kanina ng pang-umagahan. Anyways, basta yun. Basta ito, boodle fight ulit. Dito kami mismo sa tabing dagat, kung kita nyo naman. Oh well, andyan pala si Tatay. Shout out sa'yo Tatay. Tapos syempre kami na naman ni Ading Tere ang mag-plating. Oh. So, syempre after namin mag-plating, dito magdadasal na din, kakain na lang din. And after nga namin kumain guys, ito nag-rent kami ng boat for the banana boating. And we're expecting na itutumba kami ni Kuyang driver ng bangka. Pero hindi naman. So yun, basta enjoy na lang namin ang sumakay ng banana boating. Inikot naman kami sa dagat. Tapos pupunta kami mamaya sa may, ang tawag nito, sa may fishing area. Bali may mga isda-isda naman din kayo makikita. Bali pero hindi na ako nakapag-video doon. Then kasi medyo pagod na din. So ito mga kaedang, after namin mag-banana boating, naglakad-lakad kami, naghanap kami ng mga kung anong makikita dyan, shells, tapos yung mga maliliit na isda kung meron man. Mamaya ipapakita ko sa inyo nakita namin mga isda. So hello mga kaedang, sandito po tayo sa Dinajawan. Low tide po ngayon kaya ganito po yung beach. Pero mamaya mga alas 11 ng hapon, ay madaling araw, ay joke lang pala, mga alas 11 ng umaga, magiging high tide na naman ito mamaya. So dala ng kaartehan ng inyong kaedang sabang naglalakad, tanggal yung tsinelas, tapos ayun ang sakit sa paa. Hindi ako makatakbo kasi ang daming mga bato-bato na masakit sa paa. Kaya kung titignan yung mga kaedang, para akong nagtutugking-tugking dyan. So ito mga kaedang, yung mga nakita namin mga isda, mga shells, ganyan. Siyempre mga kaedang, hindi mawawala ang aura-aura natin sa dagat. Tingnan nyo yan, may pa 0.5 pa akong effect. So siyempre, uwian na guys. Ito na nga, pagod kaming lahat. So madami kaming tulog. Yan, isa na ako dyan, si Tere. Tapos sino pa? Basta si Maritz. O tapos si Myrtle. Tapos sino pa? Sila Tito din. Tulog na din sila. So I guess mga kaedangs, that ends our trip with my family. And I hope next time ulit, magsama-sama ulit kami magbakasyon, mag-travel, ganyan. So I guess that's all. And yeah, bye mga kaedangs. See you again next vlog. Bye-bye.